pag may pagsubok, ngayon, listen carefully, lilipas din yan. Hey! Amen. Kung may great storm, may great calm. Ito paniniwala ko. Ewan ko kung paniniwala niyo yung paniniwala ko. Bahala kayo. Noong 2016, teka nga ni Jonathan, hindi maganda pasok ng taon. February pa lang, may nagkasakit na sa akin. At winindang tayo ng pagsubok. Nung kalagitnaan ng 2016, may mga relasyon na muntik ng magkahiwalayan. Tama. Parang si Gabi at Sharon. Maraming beses. At may pahabol pa. Nung late 2016, ano po, may nagkasakit ulit. Great what? Storm. And I do believe, after the great storm, what? Great 20. Amen. Amen, church? Amen. Ano sabi ni Jonathan? Han, maganda pasok ng taon. Year of blessing. Amen, church? Amen. But church, during the storm, keep calm. Like the Lord Jesus Christ. Kapag may pagsubok, matulog. Amen? Ipahinga ang isip. Bakit may dadagdag ka ba? Amen, church? Ano gagawin natin pag may pagsubok? Matulog! Amen? Hindi yung ating hindi yung takot na takot. Hindi yung sino lalapitan, kung sino ang kakausapin, kung sino ano. Matulog! Sabi mo sa katabi mo, pag may pagsubok, matulog ka. Itulog mo lang yan. Bukas wala na yan. Ito ginawa ng Panginoon, di mo ba? Tinulugan yung bagyo. Ay, na-aksidente ba si Clark? Ang nakatulog tayo. Amen, church? What I'm saying is, relax, amen? Matatapos na yan. Ano yung pag may pagsubok? Ito ang danger kapag may mga pagsubok, mga kapatid. Nawawala na sa Diyos, nagtatapos na sa Diyos. Maling reaction yan pag may pagsubok. Matulog ka muna. Pahinga, amen? Tama po. Sunday again. Preach on. Pati na Sunday pa rin. Ay, naku. Parang hindi na tayo na, di na natuto. Di na natuto. Pagsubok, lumilipas yan. Pero yung ginawa mo habang sinusubok, yun ang malaking tanong. Ano ang reaction mo habang sinusubok ka? Nandiyan na, nakapagbitaw ka na ng salita na nakasakit na ng damdamin ng iba. Nung panahon may pagsubok, hindi mo lang kami natulungan ni ganito, hindi mo lang kami na-esikaso ng ganito, mga walang utang na loob, mga... Ang napitawan ng salita. Kaya after ng pagsubok, may problema uli. Bakit? Hindi na sila magkasundo ng biyanan niya. Nagbitaw ng mga masasakit na salita eh. Tama yan. Di mo ba kapag pagsubok, mahitan itong ulo ng tao? Tama po. Nangaaway? Opo. Oo. Ang pinakamaganda tata matulog. Wala kang magagawang iba. Kaya mahasip ka. During the storm, what? Look. Ano siya? Relax. Kung ano ang ginagawa? Pray, amen? When you follow the Lord, ito sasabihin ko sa inyo, huwag kang mag-give up. Right. Dahil marami kang matututunan. Amen. Ito, tatanungin ko po kayo Sagot kayo, alam nyo sagot, at wala namang parusa ang sagot. Here's my question. Tatanungin ko po kayo, yung mga kasamang alagad ng Panginoon, may faith po ba? The Bible tells us, no. Are you listening?
no faith. Ngalawang tanong, dahil wala silang pananampalataya, pinakalma ba ng Diyos? Yes! Wala pang faith yun! Pero ano po? Pinakalma. Hindi sinabi ng Panginoon, ala pala kayong pananampalataya, bahala ka sa buhay nyo. Are you seeing, church? The Bible says, He will never leave you, nor what? Forsake you, whether you have faith or what? None. God is good? God is good? Yes! Tingnan niyo po yan? Yeah. Di ba napakabuti ng Diyos? Amen. Kahit wala kang faith, pakakalmahin pa rin ang Diyos. Kaya lang may disadvantage pag walang faith. Anong disadvantage walang faith? Na we will die. Kaya nilibiyok ng Panginoon eh. Kaya church, sabi ko nun, bakit so fearful kayo? Kasi wala kayong faith. Meaning to say, kapag may faith, hindi ka mawiwindang. Tamang pagtrato pag sinusubok ng Diyos, dapat may pagtitiwala sa Diyos. May pagtitiwala ng hindi nawiwindang. Pagtitiwala. Lord, may pagsubok ako, pero pinagtitiwalaan kita. Amen. Amen. Pagtitiwalaan kita. Another question. Sumama po ba lahat ng alagad? Yes. Saan sila nakasakay? Little ship. May panama sa great storm, wala talaga. Mawiwindang ka. Pero kahit nasa maliit na bangka ka lang, at meron kang maliit na pananampalataya katulad ng mustard seed, you can move what? Ngayon, kung may alagad na hindi sumama, na-experience kaya niya yung miracle ng Diyos. Yan. Kapag hindi ka naglakad na kasama ang Panginoon, marami kang mamimiss na miracle na pwedeng gawin ng Diyos. Amen. Yes. Amen. Marami kang mamimiss na kamanghamanghang bagay pag hindi ka sumama sa lakad ng Panginoon. I encourage you, huwag mong mawis yung kamanghamanghang gagawin pa ng Diyos sa iyo. Sumama ka lang. Amen? Amen. Sama lang, amen? Hanggang isang araw, para na rin kayong mga alagad ng Panginoon dahil kayo sumama. Ano ang sasabihin niyo mga millennial? Grabe ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Nakaka-amaze. Amen? Nakaka-overwhelm. Amen? Wow, amen? Nandito lang pala, kapitbahay ko lang pala ang trabaho. Amazing, amen, church? Pero dumaan muna ako sa matinding pagsubok right after great storm. What? Great what? Calm. Don't give up. Marami kang matututunan pag sumama ka sa Panginoon at makikita mo ang maraming kamanghamanghang mga bagay. Ang tanong mga kapatid, masarap bang sumama sa lakad ng Panginoon? Amen. Adventure, amen? Amazing, amen? Kitang-kita nila yung impossible sa tao, naging possible. Sabi nila, grabe siya. Grabe itong taong ito. Kahit yung hangin, kahit yung dagat, abay sumusunod sa kanya. Ang tindi. Amazing. Pag-attend mo ng prayer meeting, pag nagpatotoo ka, pati yung makakarinig ng testimony mo, ma-amaze dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya sama.
Nako, kung si Peter ay pagod na nga, maglalakbay pa ng gabi, hindi na lang ako sasama, dito na lang ako magpapalipas ng gabi. Kung si Peter hindi sumama, nako, maraming bagay na hindi niya nasaksihan na ginawa ng Diyos sa mga sumama. Kaya, mga kapatid, walk with Him. How many days? Every day. Kapag may pagsubok, ano gagawin po natin? Kalma lang. Kalma lang. Why? Bakit kailangan natin kumalma lang? Dahil kasama natin. At yung Panginoon na yon, listen carefully. He is the master of the sea. Heard my despairing cry. Amen? He is the master of the sea. Siya ang Panginoon ng dagat Na nilalakbayan natin. He can calm the storm. He can calm the wind, the sea, because He is the master of the sea. Ngayon mga kapatid, ngayon 2017, simulan natin ang tama, ang pagdidil sa pagsubok. Mayroong pagsubok, no, walang exemption. Lahat tayo ay pwedeng dumanas ng pagsubok. Kung minsan, una-una lang yan. But, tandaan natin, yung prinsipyong ito, sa Mark chapter 4, kung ano ang ginawa ng Panginoon during the storm. Keep calm. Kasama natin siya. Amen? May mga bagay sa mundo at mga pagsubok talaga na hindi natin maiintindihan. Huwag mo nang intindihin. At maiintindihan na lang natin yan kung minsan pagkatapos. Pero ang usapan mga kapatid bilang Kristiyano ay yung during the storm. Tatanungin kayo mga kapatid, during the storm, yung bang mga salita nating binitawan, mababawi pa ba natin? Hindi na. Yung mga pinag-uugali natin during the storm, mababawi pa ba natin? Kung nakasakit tayo ng tao during the storm, mababawi pa ba natin? Yung attitude natin na mali during the storm, mababawi pa ba natin? Mali, hindi na. Ano ginawa natin? Mali ang trato natin during the storm. Lumala lalo problema? Yes! Sabi ko to dahil mahal ko kayo. Amen. At yung correction mga kapatid, to knock down. Right. As a Christian, maging wise tayo Amen. sa social media during the storm. Maging aware tayo sa dila natin during the storm. Maging aware tayo sa attitude natin during the storm. Ano reaction mo, alagad? Di ba? Ano sinabi nila sa Panginoon? Ano pinitawan nilang salita? Wala ka bang kaya sa atin? Patulog ka dyan? Are you in church? Bakit? Wala ka bang kaya sa atin? Mababaw na tayo ah! Malulunod na tayo ah! Patulog-tulog ka ba dyan ah?
Naging aware? Ngayong 2017, start right. Hey! Kapag may storm, keep calm. Matulog. Kasi mga kapatid, ang pagsubok, hindi yan pumipirmis ng isang tao. Ang pagsubok, hindi yan pumipirmis ng mahabang panahon. Ang pagsubok, lumilipas. Habang nandyan, keep calm, trust God, keep silent, at mag-ingat. At paglipas niyan, wala kang na-damage. Amen, church? Amen, church! Buong-buo kang harap sa mga tao. At buong-buo rin yung iyong pagkatao. Tama po. No more what? Naingatan mo ang iyong patotoo. Naingatan mo ang iyong dila. Naingatan mo ang iyong attitude. Naingatan mo yung iyong iniisip. Naingatan mo ang iyong relasyon sa kapwa mo. Naingatan mo ang iyong relasyon saan? Kanino? Higit sa lahat, sa Diyos. Alam niyo, yung pastor ng CCF, Pastor Peter Tanchi, ano nangyari sa kanilang pagsubok? Ni-rape yung anak niya na babae na 10 lalaki ang nang-rape. Pastor naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero ang ginawa ng mga yon, at hindi pagsubok, pinatawad nila, hindi sila nagdemanda.